sa Pangulo arrest, and it took days before the government corrected, given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation, minsan sadya o hindi, no? Kaya nagkaroon tuloy ng confusion. Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. The government, kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito dahil na-interview si Atolo Martinez at sinabi niya technically hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, kung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin from Czech Republic si Ko, bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Di po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama. Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So anong premature doon? Walang premature doon. Siyempre, if the president makes an announcement na gano'n, there will be expectations sa, finally, nahuli na, and then, pwede na siyang iuwi. Nandun na yung hopes or even expectations from the public na iuwi. But since now, meron ng possibility nga na wala na pala siya sa Czech Republic. So, there comes yung mga, ay, bakit gano'n? Gano'n po yung mga notion eh.